Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, trending na trending ngayon ang picture ni na Senator Ping Lacson at ng mag-asawang Diskaya. Halak! What is the meaning of this? Naku po, ito kabibig ha. I-share ko sa inyo. Tapos, ito yung kasing post ni Congressman Kiko Barsaga. Ito si Congressman Kiko Barsaga talaga, oh. Yan, oh. Sabi ni ni Congressman Kiko Barsaga, CCTO, please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Discayas. Naku po, mga kabibig, what is the meaning of this? Magkakilala na ba si Senator Ping Lacson at mga Diskaya? Halaka, so ano to? Drama-drama lang. Naku po, paano ba? Ano kaya ang explanation ni Senator Ping Lacson regarding on this? Nagsalita na si Senator Ping Lacson dito mga kabibig. Sabi dito, the photo was taken sometime in the last week of April when the 90-day campaign period for the 2025 midterm elections was about to end. Oh, a campaign supporter from Davao City, Mr. Fred Villaroman, whose dad, the late Brigadier General, Police Brigadier General Francisco Villaroman, served under me in the PNP and used to head the security detail of then Mayor Rodrigo Duterte until his death right after PRRD won the 2016 presidential election, brought the Diskaya Sun to my office in Taguig City to invite me to attend what they describe a grand rally in one of the Davao provinces. The young Diskaya was a nominee of a party list group, Ako Pinoy or Ako'y Pinoy, vying for a seat in Congress. They were later joined by Mr. and Mrs. Diskaya. Anyway, I begged off. First, out of respect for my friend, Senate President Tito Soto, whose nephew, Mayor Vico Soto, was running against Mrs. Diskaya for the mayorship of Pasig City. And second, there were other party list group who were including my name in their sample ballots, and I thought it was not a smart political decision to join a rally of any party list group. Yun pala ang rason ha. I did not know the Discayas, and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearings that I meet them. That meeting took around 15 to 20 minutes, but not before the group photo was taken. I hope this clarifies whatever insinuations are being attached to this said photographs. Yun po ang paliwanag ni Senator Ping Lacson. Pero alam mo mga kabibig, ang mga tao talaga, hindi mo kahit may explanation ka pa na hindi, nagpunta lang yung mga Diskaya kasama yung nominee ng party list group, nagpunta sa sa office ni Senator Ping Lacson, nag-usap sila for 50 to 20 minutes, tapos gusto sana na matulungan ang mga Diskaya pero nag-begged off si Senator Ping Lacson kasi friendship niya si Senator Tito Soto tapos Mayor Vico Soto also, so hindi siya nagtumulong. And meron doon mga party list na talagang yung pangalan niya ay naistali na rin sa balota. So parang nahihiya siya. Pero ang mga netizen kabibig, hindi mo talaga makakontrol ang kanilang mga iniisip, 'di ba? Sabi dito ni ni Attorney Rowena Guanzon, pagkakita niya sa picture na ito, nako, ito na sa Attorney Rowena Guanzon na. Ito na. Sabi ni Rowena at Attorney Rowena Guanzon, hanapin ko muna kabibig na sabay yung komento niya. Ay ito na. Sabi mo sabi mo Ping Lacson wala kaming magagawa. That's your explanation. 'Di ba? Eh, 'di ba? Na back to you si Pinky, sabi ng mga netizen. Ito naman ang komento sa sa mga netizen, sa mga supporters ni Congressman Kiko Barsaga after he post this
picture. Bakit kasama si Juggernaut? Hinahanap ka ni Cyclops. Ito pa. Imposibleng hindi nag-ano. Ano ba? Anong ano-ano? Bakit nakipag-meeting? Naku, mukhang kasama si Lacson. Yun kasi ang mahirap, no? Pag yung mga diskaya, ma-associate ka, kahit picture man lang, iba na ang pag-iisip ng mga tao. Asan ba si Ramon? Baka naman ito yung tutumbok niyang hindi si Marcoleta. Ano ba yan? Ayan, may evidence. Yan ang conflict. Ito din yung conflict of interest ang sinasabi ng mga netizen. Ito pa. Kaya pala, the silent person in the room. Naku, grabe naman. Explain yourself, Pinky. Sinong Pinky? Ping Lacson, Pinky na ang pangalan. Mukhang latest to. Oo nga, sabi ni Senator Ping Lacson, this was April, mga kabibig, naku po, ano ba naman yan? Kung ano-ano pa mga meron talaga mga lumalabas na mga sikreto. Now is the time to change the Senate President and the Blue Ribbon Committee Chairman. Bring back Senator Marcoleta as BR and I suggest Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Oh, a picture says 1,000 words. So hindi mo talaga makukontrol ang utak ng mga tao kung ano sasabihin. Play safe pala si Lacson pero nagkita na pala sila ng mga diskaya. Di meow election, my private meeting pala siya. If a picture paints 1,000 words, alam mo na kung anong ibig sabihin. Kaya pala, no further questions, Mr. Chair. Cute talaga si Madam Diskaya magma-heart. Mr. Clean ko, no. Nakisiya lang po sila sa office ni Senator Ping Lacson. Sabi ng isang netizen. How much is that doggy in the window? Ow, ow. Grabe ang mga tao, no, kung magkomento sila, no, tungkol sa... Pero kinonfirm naman. Honestly, kinonfirm naman ni Senator Ping Lacson at he denies na hindi siya kumuha ng mga campaign funds sa mga diskaya. In-acknowledge man yung photo. Wala naman siyang tinatago, mga kabibig. Pero hindi natin By the way, I did not receive nor did the Diskayas offer any campaign contribution, whatever form. Also, I did not have any idea who they were or their business since we didn't talk too much. It was Fred Villaroman who did most of the talking, sabi ni Senator Ping Lacson. Ay. Pero kung kung kasagsagan ito ng election, natural, alam na natin kung ano mga gimmick, di ba? Kung kasagsagan ng election, hindi naman umupo lang kayo, nagchika-chika lang kayo, natural, alam na ng kung sino ang nagdala dito kay Ping Lacson, si Villaroman, na ang mga diskaya ay talagang namimigay, tumutulong sa mga politiko. Diba? Alam niyo naman ang mga diskaya, di ba? Kailangan na lang ng strong kapit. So, maybe nakitaan nila na, ay ito, tulungan natin si Senator Ping Lacson, magbigay tayong something. Baka pwede siya or baka gusto din niya tumulong tayo. Ganun talaga mga contractors, kailangan ng kapit para ma-maintain at hindi sila ma-blacklisted. So, natural, they need kapit from the politicians. Pero alam mo na, pero sabi ni Senator Ping Lacson, sabi niya again, by the way, I did not receive nor did the Diskayas offer any campaign contribution in whatever form. So, hindi nagbigay ang mga Diskaya ng pera kay Senator Ping Lacson. At hindi din sila nag-offer. Hindi nagbigay, hindi nag-offer ng kung ano-anong pera or ano ba ang pwedeng maitulong ng mga Diskaya. Ang tanong, bakit, kung ganun man lang, bakit pumunta ang mga Diskaya? Para pa-picture taking? Photo op? For what? Diba? Natural, meron talaga yung meron talaga. And don't tell me how Villaroman introduced the Diskayas to to Ping Lacson. Kasi sabi ni Ping Lacson, also, I did not have any idea who they were or their business since we didn't talk too much. For 15 to 20 minutes? So, how Villaroman introduced Diskaya? Hi, sir. This is the Diskaya. Ganun lang. Upo agad. So, walang introduction na, sir, mga contractor sila. Walang ganun. Imposible naman. So, diba? So, aware ka talaga kung sino ang natural. Hindi ka talaga magpapameeting sa mga taong hindi mo kilala. Hindi ka mapapaset ng meeting sa mga taong hindi mo kilala. Kahit alam mo na friends mo si Villaroman, of course, Villaroman will, before siya nakipag-meeting sa iyo, maybe,
ay tinawagan ka na, "Sir, I'll bring the Discayas ha, wag kang ma-shock na makipag-meet tayo sa mga Discayas. Don't tell me." Ganun talaga ang may mga behind the story na hindi din natin alam ang katotohanan. Tayo lang ang nagpuro-puro, nag-isip-isip ng mga posibleng mangyayari, 'di ba? 15 to 20 minutes, most of the talking daw ay kay Villaroman. So itong mga Diskaya, umupo lang doon na walang ginawa, wala man lang hi, hello. Maybe nag-hi, hello, pero walang explanation. O, hindi, posible nga, o bakit kayo nandito, ma'am, Mr. and Mrs. Diskaya, anong maipaglilingkod ko? Kasi you're running, may office ka, natural, being hospitable, talaga, ma'am, ano bang maipaglilingkod ko? Bakit kayo nandito? 'Di ba? Sino po kayo? Hindi ka magtatanong kung sino sila, kung anong business nila, kasi halata naman nakapustura. So it means may kaya. Hindi naman kung ordinaryong tao, alam mo talaga kung anong kailangan, tulong. Pero itong mga taong ito nakapustura, hindi talaga kailangan ng tulong. Of course, iba ang kailangan, iba ang gustong mangyari. For 15 to 20 minutes, natural may pag-uusapan talaga yan. Di ba, Kabibi? Meron yung mga info, mga istorya-istorya. Wala tayong maglokohan dito. Okay lang namang mag-deny. Okay lang naman. Diba? Wala namang problema doon. Pero walang masyadong halata. Ganun talaga ang mga tao ngayon kung ano-ano mga naisip sa utak nila. Kasi mga Diskaya yan eh. Big time yan. Oo. Big time yan. Natural, dinala yan ni Villaroman kasi alam niya na pwedeng makatulong at pwedeng makapagbigay ng konting tulong sa sa eleksyon ni Soto. Ganun talaga. Pera-pera lang. Pero sabi ni ni Soto na ni Lacson, disclaimer, nagkamali ko, ni Lacson na hindi nagbigay at hindi nag-offer ang mga Diskaya. Ang tanong, kung hindi nagbigay at nag-offer ang mga Diskaya, anong pinunta ng mga Diskaya doon? Nagkape lang? Nagpa-picture lang sa'yo? Nag-meet and greet lang? As in, walang imik na, "Oh ma'am, ba't kayo nandito? Anong kailangan niyo? Anong paglilingkod ko?" Ganon, wala talaga mga offering. Kasi normal lang ginagawa itong mga kontraktor eh. Huwag tayong maglokohan. Ay normal lang itong gagawin ng mga kontraktor na, "Sir, we're here, we're willing to help you. Any kind. Please ask us. Anything." Diba? Ako pala si Mr. Diskaya and Mrs. Diskaya. We are contractors. Natural. We are the owner of this company. Anong talagang pagpapakilala? Tapos, sabi ni Lacson, also, I don't have any idea of how they were or their businesses. Grabe naman. Walang introduction na, ganito yung business namin, sir. Tong. Pakitong-kitong. Ganon. Ay, nako. Lolokohin na naman ng tao. Well, sabi yun ni Lacson. Sabi mo ikaw yun. Pero, hindi mo mapipigilan ang mga iniisip ng tao. Hindi mo talaga mapipigilan, Senator Ping Lacson. So, yun, Kabibig, yun ang post ni Kiko Barzaga. Iba talaga si Kiko Barzaga, no? Kung makahanap ng. Ito pa, may picture pa ito. Tingnan natin, ha. Si Ping Lacson to. Private office to ni Lacson. Daming tao, ha. That day, it was, nandito? It was indeed the honor and privilege to have served our country with them as we began our student good speech. Ito yung mga taong mga kasama ni Lacson during sa campaign. Diba? Office talaga ito ni Lacson. Hindi siya pero hindi naman dininay ni Lacson. Totoo naman yan. It's true. Napumunta sila. 15 to 20 minutes lang. Si Villaroman na ang much of the talking. Silang dalawa pa lang, wala lang imik. Ano ba yan? Hindi kami maniniwala. Well, ganun talaga. We need to find ways. Imposible hindi Anong kaya talaga? Ito pa. Kaya pala mas ramdam ko pa na si Marcoleta pa ang president sa Blue Ribbon Committee. Diba? Ramdam din natin kasi si Marcoleta ay maraming pasabog kumpara kay Lacson. OMG, Ping Pong, galit-galitan ka pa ba? Mukhang may niluluto. Anong niluluto nila? Ito pang komento ni Tax Lacson, anong meron? Hindi ka pala safe, me. Hindi ka pala safe. OMG, alam na. Diba? OMG, is this real? Sabi ng isang netizen.
Hindi totoo. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, this was not on 2022. This was last year, I think so. Last year ito, kasagsagan ng, hanapin ko muna yung explanation na. This was viral. Okay. This was, the photo was taken sometime in the last week of April when the 90-day campaign period for 2025 midterm elections was about to end. So bago lang talaga ito mga kabibig. Hindi ito lumang picture. Bagong-bago lang. Last April mga kabibig. So yun lang kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? What is your reaction regarding this video? This photo? Safe pa ba si Lacson? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time! Shout out sa ating mga OFW. Salamat sa palagi yung panonood sa aking mga video. Love ya!